College Education 7 Quarter 2 Learning Competency 1C na ilalapat ang mga natutuwang pagpapahalaga sa mga sitwasyong kinakaharap. Ang pamilya ay sandigan ng mga pagpapahalaga. Ibig sabihin, sa kanila natin unang natutuhan ang mga pangunahing pagpapahalaga tulad ng paggalang o respeto, pananampalataya, responsibilidad o pananagutan, kabaitan, katapatan o integridad, kooperasyon at pagmamahal. Kung inyong maaalala sa aralin natin noong unang quarter, natutuhan natin na ang pagpapahalaga ang gumagabay sa ating mga pagpili at pagkilos. Ibig sabihin, ang ating mga desisyon ay laging konektado sa ating mga pinahahalagahan. Napag-usapan din natin sa ating aralin noong first quarter ang mga problema o hamon sa buhay na kinakaharap ng isang batang katulad mo, tulad ng peer pressure, bullying, problema sa pag-aaral, impluensya ng social media, at problema sa pamilya. Sa ating aralin ngayon, pag-uusapan natin paano mo mailalapat ang mga pagpapahalagang natutuwa mo sa iyong pamilya sa mga sitwasyong kinakaharap mo, lalo na sa mga suliranin ng buhay. Peer pressure. Pinipilit ka ng mga kaibigan mo na wag mo nang pumasok sa paaralan ngayon at sa halip ay mamasyal na lang. Subalit alam mong ito ay mali. Ngayon, paano mo mailalapat ang pagpapahalagang natutuwa mo sa iyong pamilya kapag nakakaranas ng peer pressure? Paggalang. Galangin ang mga alituntunin ng iyong mga magulang tungkol sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng paggalang sa mga tinuro sa iyo ng iyong pamilya at sa mga alituntunin kanilang inilatag para sa iyo, magagawa mong piliin ang mabuting bagay. Kahit napilitin ka pa ng iyong mga kaibigan na gumawa ng masama, ang paggalang mo sa iyong sarili at sa iyong pamilya ay magpapanatili sa iyo sa tamang landas. Katapatan, maging tapat sa iyong mga kaibigan at ipaliwanag sa kanila kung bakit mahalaga para sa iyo ang mag-aral. Ang katapatan ay nangangahulugang pagsasabi sa iyong mga kaibigan ng totoo tungkol sa iyong pasya kahit na ito ay nakakailang sabihin. Ang integridad ay makatutulong sa iyo na manindigan sa iyong mga pagpapahalaga at paniniwala at hindi pagpapadala sa peer pressure kahit na ito ay mukhang masaya. Pananampalataya. Manalig na may biyayang kapalit ang paggawa ng kabutihan lalo na sa mapanghamong sitwasyon. Ang pananampalataya ay nagpapanatili sa iyo na maniwala na ang paninindigan sa mabuti ay magreresulta ng positibo para sa iyong buhay. Naniniwala ka na ang hindi mo pagsama sa iyong mga kaibigan ay hindi makaaapekto sa inyong pagkakaibigan at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay mas mahalaga kaysa pagkakaibigan. Bullying. Madalas kang pagtawanan ng iyong mga kamag-aral dahil sa iyong paraan ng pagsasalita. Ano-anong mga pagpapahalagang natutuwa mo sa iyong pamilya ang maaari mong malapat kapag nakakaranas ng bullying? Kabaitan. Sa halip na gumanti, tumugon ng may kabaitan at huwag hayaan na baguhin ka ng mga sinasabi nila. Ang paglalapat ng kabaitan ay nangangahulugang pagpili na maging makatao kahit na ikaw ay hindi tinatrato ng tama. Sa pamamagitan ng pagiging mabait, maiiwasan mo na matulad sa bully at mananatili kang totoo sa iyong mga pagpapahalaga sa pagtrato sa iba ng may paggalang kahit na hindi sila ganito sa iyo. Kooperasyon. Manghingi ng tulong sa guro o counselor. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Ang kooperasyon ay makakatulong sa iyo na solusyonan ang bullying sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba. Ang pagpapahalagang ito ay maghihikayat sa iyo na kumausap sa mga tao na maaaring makatulong sa iyo. Ang pagkakaroon ng pagpapahalagang ito ay nakatutulong sa iyo na tanggapin at kilalanin na hindi mo kailangang harapin ng mag-isa ang suliraning ito. Pagmamahal. Alalahanin ang pagmamahal at suporta ng iyong pamilya ay magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang sitwasyon. Ang pagmamahal ay magpapaalala sa iyo ng iyong halaga. Ang pagmamahal at suporta mula sa iyong pamilya ang magpapalakas sa iyo at dahil dito, hindi makakaapekto sa pagtingin mo sa iyong sarili ang mga masasakit na salitang naririnig mo mula sa mga bully. Alam mong ikaw ay mahalaga kahit ano pa ang sabihin ng iba. Academic stress. Nag-aalala ka na baka bumagsak ka dahil sa sabay-sabay at sunod-sunod na pagsusulit at mga assignment. Paano mo mailalapat ang pagpapahalagang natutuwa mo sa iyong pamilya kapag nakakaranas ng academic stress? Kooperasyon. Sumali sa group study kasama ang mga kamag-aral o magtanong sa iyong mga guro at mga magulang kung kailangan ng tulong. Ang paglalapat ng kooperasyon sa pagkakataong ito ay nangangahulugang kinikilala mo na magagawa mo ito ng mas madali kung may kasama. Sa pamamagitan ng paggawa kasama ang iba, makakakuha ka ng ibang idea, bago at wastong pagkaunawa sa aralin, at makakatulong ito na maibsan ang pressure na nararamdaman mo. Pananampalataya.
Manalig na tutulungan ka ng Diyos kung ikaw ay magsisikap at magtitiwala sa Kanya. Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay magpapanatili sa iyo na magkaroon ng malinaw na pag-iisip. Nananalig ka na kung magsisikap ka at mananalangin, tutulungan ka ng Diyos at magreresulta ng maganda ang iyong mga ginagawa. Paggalang. Igalang mo ang iyong mga limitasyon. Huwag mong pahirapan ang iyong sarili. Balansihin ang pag-aaral at pagpapahinga para manatiling malusog ang isip. Ang paggalang at pagkilala sa iyong mga limitasyon ay nangangahulugang pagkakaroon ng mga pahinga upang mas makapag-isip ka at makagawa ng mas mabuti. Sa pamamagitan ng time management, napararangalan mo ang iyong mental at physical na kalusugan at makatitiyak ka na maibibigay mo ang best mo. Social media influence. Alam mong mali, subalit nape-pressure kang gayahin ng mga nakikita mong nauusong sayaw at pananamit sa social media upang maramdaman mong ikaw ay kabilang sa lipunan. Ngayon, paano mo mailalapat ang mga pagpapahalagang natutuhan mo sa iyong pamilya kapag nakakaranas ng social media influence? Katapatan, manatiling totoo sa iyong sarili at huwag baguhin ang mga prinsipyo para lang makakuha ng likes. Ang katapatan o integridad ay nangangahulugang pagiging totoo sa iyong sariling mga pagpapahalaga at pagkakakilanlan, kahit na ikaw ay pinipressure ng social media na maging ibang tao. Inilalapat mong integridad kung ikaw ay tumatanggi na baguhin ang iyong sarili para lamang maging fit o belong sa trend. Pagmamahal. Pahalagahan ang totoong relasyon mo sa iyong pamilya at mga kaibigan kaysa maghanap ng pagtanggap sa social media. Sa paglalapat ng pagmamahal, mas binibigyan mo ng halaga ang mga taong totoong may pakialam sa iyo kaysa sa mga taong magbibigay sa iyo ng atensyon pansamantala sa social media. Ito ay makatutulong sa iyo na mag-focus sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang pagkakaroon ng makabuluhang relasyon sa iyong pamilya at mga kaibigan. Paggalang. Manatiling magalang sa iba kahit sa online world. Iwasan ang mga mapanakit na pakikipag-usap o pagkokomento. Ang paggalang sa konteksto ng social media ay nangangahulugang pagkakaroon ng mabuting asal sa online world, tulad ng iyong asal sa tunay na buhay. Sa paglalapat nito, maiiwasan mo ang pagkakalat ng chismis, pagkokomento ng masasakit na pananalita, o pakikipagtalo sa iba. Ito rin ang nangangahulugang pagtrato sa iba tulad ng inaasahan mong pagtrato na gagawin nila sa iyo. Family problem. Nagkaroon ng malubhang sakit ang nakatatanda mong kapatid at ito ay nagdulot ng pagkabalisa sa inyong pamilya. Sa panahong may problema sa pamilya, paano mo mailalapat ang mga pagpapahalagang natutuhan mo mula sa kanila? Pagmamahal. Ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa kapatid upang maramdaman niyang siya ay mahalaga. Ang pagmamahal sa sitwasyong ito ay nangangahulugang pagbibigay ng emotional at practical na suporta. Ito man ay pagtulong sa mga gawain o pag-aalaga sa may sakit mong kapatid, ang iyong kilos ay magpapakita sa kanila na sila ay minamahal at hindi nag-iisa sa sitwasyong ito. Responsibilidad. Tumulong sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing bahay at pag-aalaga sa kapatid upang maibsan ang bigat na dinadala ng bawat isa. Ang responsibilidad ay nangangahulugang paggawa ng paraan upang makatulong sa tahanan. Ito man ay sa gawaing bahay o pag-aalaga ng iyong kapatid. Sa paggawa nito, makapag-aambag ka sa ikapananatili ng kaayusan ng inyong tahanan kahit sa panahon ng kalungkutan. May papakita mo rin na ikaw ay maaasahan sa mga ganitong sitwasyon. Pananampalataya. Manalangin at manalig na ang iyong kapatid ay gagaling at ang inyong pamilya ay magiging matatag sa sitwasyong ito. Ang pananampalataya ay magbibigay sa iyo ng lakas at pag-asa. Ito man ay para sa paggaling ng iyong kapatid o para sa ikapananatiling payapa ng inyong tahanan. Ang pag-asang ito ay makakatulong sa iyo na maging positibo. Kapag nailalapat natin ang mga pagpapahalagang natutuhan natin sa ating pamilya sa mga sitwasyong ating kinakaharap, malilinang natin ang pagpapahalagang maingat na paghuhusga o prudence. Ang maingat na paghuhusga ay tumutukoy sa pagbuo ng matalinong pagpapasya batay sa mga pagpapahalagang naisalin sa atin ng ating pamilya. Ang prudence o maingat na paghuhusga ay makakatulong sa atin na pag-isipang mabuti ang kahihinatnan ng ating mga kilos at bumuo ng mga pagpapasya na sumasalamin sa mga aral na natutuhan natin sa ating pamilya. Bakit mahalaga na linangin ang pagpapahalagang maingat na paghuhusga o prudence? Una, naiiwasan ang padalos-dalos na pagpapasya. Tinutulungan tayo ng prudence na mag-isip bago kumilos.
kaya nagreresulta ito sa mas mabuti at mas maingat na mga desisyon. Ikalawa, nasusolusyonan ang mga problema sa matalinong paraan. Ginagabayan tayo ng prudence na gumawa ng mga desisyon na naaayon sa mga pagpapahalagang natutuhan natin kahit sa mahihirap na sitwasyon tulad ng peer pressure, stress o mga isyong pampamilya. At ikatlo, hinuhubog nito ang ating hinaharap. Habang pinapaunlad natin ang prudence, naihahanda natin ang ating sarili na harapin ang mas malalaking hamon ng may karunungan at kumpiyansa. Bilang konklusyon, lagi mong tandaan na kapag ikaw ay nahaharap sa may hirap na sitwasyon, alalahanin ang iyong kalakasan. Natutuhan mo ang pagpapahalagang naisalin sa iyo ng iyong pamilya tulad ng paggalang, pagmamahal, kooperasyon, kabaitan, integridad at responsibilidad. Ang mga ito ay hindi lamang idea. Ito ay kalakasan na mapapakinabangan mo kapag humaharap sa mahihirap na sitwasyon. Ang mga pagpapahalaga ay gagabay sa iyong mga pasya. Habang ikaw ay naglalakbay pa sa mundong ito, marami kang pagdadaanan tulad ng peer pressure, bullying, stress, social media influence o problema sa pamilya. Ang isa sa mga susi upang mapagtagumpayan ng mga ito ay ang paglalapat ng iyong mga pagpapahalaga na gagabay sa iyong mga pagpapasya. Buuin ang iyong pagkatao sa mga suliraning kinakaharap. Bawat sitwasyon ay pagkakataon upang mapalakas mo ang iyong sarili at maging mas marunong. Sa paglalapat ng iyong mga pagpapahalaga, hindi mo lang nasusolusyonan ang mga suliranin, subalit nabubuo mo rin ang iyong pagkatao. Kung paano mo harapin ang mga suliranin ngayon, ay maghuhubog sa iyo sa uri ng tao na magiging ikaw sa hinaharap. Pagtiwalaan mo ang iyong mga pagpapahalaga. Kapag mahirap ang buhay, tandaan na may mga pagpapahalaga ka na daladala mo sa iyong pagkatao. Ang mga ito ay magpapanatili sa iyo na maging matatag at matalino sa pagpapasya. Magtiwala ka sa iyong mga pagpapahalaga. Ito ang iyong mapa sa masalimuot na mundo. At ilapat ang maingat na paghusga o prudence. Ang paglilinang ng prudence ay nangangahulugang pag-iisip ng mabuti bago gumawa ng pagpapasya at pagkilos. Ang matalinong paghusga ay makakatulong sa iyo na ilapat ng mahusay ang mga natutuhan mong pagpapahalaga mula sa pamilya. At ito ang maghahatid sa iyo na magkaroon ng mabuting resulta sa harap ng mga mapanghamong sitwasyon. Pagsasanay. Gumuhit ng masayang mukha kung ang pahayag ay wasto o malungkot na mukha kung hindi. 1. Ang prudence ay nangangahulugang paggawa ng pagpapasya nang hindi iniisip ang kahihinatnan nito. 2. Ang pagpapahalaga sa paggalang, pagmamahal at responsibilidad ay makatutulong sa iyo na harapin ang mga problema tulad ng peer pressure at bullying. 3. Nakatutulong ang prudence na maiwasan ang pagpapadalos-dalos sa pagpapasya sapagkat tinutulungan tayo nito na mag-isip muna bago kumilos. 4. Ang katapatan at kooperasyon ay hindi mahalaga kung nahaharap sa mga mahihirap na sitwasyon. At 5. Ang prudence ay mahalaga dahil tinutulungan tayo nito na ilapat ang ating mga pagpapahalaga sa pang-araw-araw na buhay. At dyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!